pagdasal natin na yung process of donation sa lugar, sa permanent office of exorcism sa Lila, ma-finalize na. Ngayon sa Pagdihan, hindi pa na-donate. Pero problema malaki. So, sa Lila, ay pinaprocess na ko yung donation before tayo mag-donate. So, para mag-donate na sa Diocese of Tagbilaran. Okay? At magsagawa tayo ng chapel, meron ng plano. Pwede kayo magbigay ng isang halip-lap-lap, isang pavilion. It is owned with the Diocese of Tagbilaran, not owned by Father Darwin. Amen? And then, meron ako share sa inyo ngayon ang buhay ni St. Joseph, na husband ni Mama Mary. Alam niyo ba na si St. Joseph pala ay nagkasakit siya for 8 years bago mamatay? At hindi siya ginamot ni Kristo. Sabi na, hindi man gamutin yun. Pero anong rason? Babasahin ko ha. Ito po ay galing sa isang missionary po. Itong isi-share ko sa inyo. Missionary na naging santo na. Ang last words of St. Joseph. So, sino itong missionary na ito? Si Blessed Venerable Mother Mary of Agreda. So, isa sa mga mystics sa simbahan, mga missionary approved by the church, yung mga missionary ito. Hindi yung iba na hindi pa approved. Ito is approved by the church. So, 8 years siya nagdusa sa kanyang karamdaman. Bakit ko ba ito sinishare sa inyo? Hindi lahat ng karamdaman natin ay pagalingin ng Diyos. So, ano ang mensahe ng Diyos? Kahit yung kanyang foster father, hindi niya ginawa. Sabi dito, to increase the virtue of patience and sanctity. The more we experience pain, the more we are we receive merits from God. Kung meron tayong karamdaman, di ba? Ayaw ko na. Lord, ito pa yung reward ko. Buong buhay ko nasa simbahan ako. Buong buhay ko, nagsiserve ako sa simbahan. Pero masakit pa rin. Masakit ni St. Joseph, yung tuhod. And then, blessed lang si St. Joseph. Bakit ang nag-aaruga sa kanya ay si Mama Mary at ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yun ang greatest favor na natanggap ni St. Joseph. Ito yung conversation niya. Maganda ito. I-share ko sa inyo. He spoke these last words to Mama Mary, to Mary. Blessed are you among women, Mary. The angels and men praise you. Ito? The angels and men, mga tao, praise you. And may the name of the Lord be known, adored, and exalted in you through all the coming ages. I hope to see you in our heavenly home. So, yun ang sinasabi na ni Mama Mary, last words. Ito yung nakita ni Venerable Mother Mary of Agreda. Ito yung pinakita niya na vision before namatay si St. Joseph. Ang sabi naman niya ni Jesus, and turning toward Jesus with profound reverence, St. Joseph tried in vain to kneel. Sabi niya, gusto na siya tindog, nahirapan na siya sa pagtayo dahil sa rayuman niya. But the Savior gently took him in His arms. Akap siya ni Kristo. But Joseph said, "My Lord and my God." So alam na talaga nila si Kristo ay Lord and God. "My Lord and my God, give your blessing to your servant and pardon the faults I have committed in your service. I give you my heartfelt thanks for having chosen me to be the husband of your mother. May your glory be my thanksgiving for all eternity." Anong sagot ni Kristo? Jesus then lovingly blessed St. Joseph and said, "My Father, rest in peace. And in grace of my eternal Father, and bring to the saints in limbo the joyful news of the approach of their redemption." Dahil wala pang nakaakyat sa langit maliban sa kanya, bumaba. John chapter 3 verse 13. Naunang namatay si St. Joseph. Ano nakasulat sa Biblia? Wala pang nakaakyat sa langit maliban sa bumaba. Sino yung bumaba? Si Kristo. So, from Adam until the time of Jesus, hindi pa siya umakyat sa langit, sila ay hindi nakapasok. Okay?
So, ano nangyari? Sa pagkamatay ni Kristo, pumunta siya sa mga imprisoned spirits. Yun po ang limbo. Okay? Tell the spirits in limbo. Yan, mauna ka doon. The joyful news of the approach of the redemption, the coming of the redemption. Sabi nila, so pumunta siya sa limbo. Ibang interpretation dyan, purgatory. Pumunta siya doon. At nag-preach sa imprisoned spirits. Ano? Imprisoned spirits. Bakit na-imprison sila doon? Hindi pa sila makapasok sa rin sa langit. Bakit nangailangan ng Savior? So kung wala pa si Kristo ngayon, marami pa mga kaluluwa na doon. So let's tell them the joyful news of their redemption is approaching. So, pasigla naman sila si St. Joseph bago namatay. Pero take note ha, hindi siya pinagaling ni Kristo. 8 years. Nagkasakit si St. Joseph. Now, kung meron kang karamdaman, huwag ka mag-discourage. It is increasing your merits, increasing your sanctity, increasing your purification. Huwag kang mawala ng pag-asa. Even the Son of God experienced pain. Even the Son of God tortured. Experience torture. Pwede naman siya mag-sentil, ba? Anak ng Diyos yun. Anak lang ang memory, sentil lang. Anak ng congressman yan. Sentil na yan. So Jesus never experienced special treatment. Even though He is the Son of God. So here, we never do special treatment. Because even the Son of God never did special. Because we are not special child. So, kailangan natin magsakripisyo dito. Ngayon, mga alas 2, magsimula na po for solid exorcism. May dalawa po ang exercise ko. Hindi ko alam mag-react ko ba yan. Kung hindi na, mas mabuti. Kung sisigaw, minsan ay sisipain ako. Bago pa yung cesarean ko. Cesarean at appendicitis. First time ko ngayon na nakabalik sa pag-serve dahil 15 days nagpa-check up dahil bigla ako na-collapse. Pero ang rason pala doon, yung pancreas ko ay hindi nag-produce ng sugar. Bakit? Wala akong kain maglaro. So, delikado pala yung hindi nakain maglaro. Dahil mawala yung sugar mo, wala yung lakas mo. Kailangan yung katawan natin ng sugar, yung pancreas. Dinidetect ko yung pancreas. So, 4 times na ako na-collapse. Naglalaro. Okay. So sabi ng doktor, nagkaitin ng kaunti. So, normal lang lahat ng mga... May pagbalik ko dito, na nag-report ka sana, malapit na pumutok yung appendicitis ko. So, ang sakit, hindi ma-describe yung sakit. Hindi na mahipo yung tiyan ko. Sakit. Pagpunta ko dun sa hospital, yung mga nurse, mag-picture kami kay Father. Hindi yung mukha ni Father, hindi ma-describe. Mamaya na lang after operation, no? So, after operation, so general anesthesia, nakatulog ako. 2 oras. No? After operation, okay na. No? Pag hindi, lumabas na naman. Lumabas ako sa hospital, hindi na galing ako sa bahay. Doon ako sa bahay. Lagi nagla-live. Ito walang ginagawa. Nagkasalamat na live lang. So, salamat sa Diyos, nagka-recover tayo. At nagpasalamat din ako, nagkasakit ako. Bakit? Nagkapahinga. Nagkapahinga ako ng mataas na panahon, naka-recharge. No? It is also the will of God na kapag lakas tayo, parang hindi tayo magpapahinga. So 1 month ako nagpahinga. No? At yun, isa na lang yung pinatanggap ko sa Mindanao na to dahil mag-stay na ako dito sa Valencia. Dahil marami mga pupunta dito at hindi kami magkasalubong, magkapaiwas kami. And then, focus na ako sa ministry dito. Yung mga gustong makinig through live na lang. Lagi naman ako nagla-live. No? Minsan pahinga ko, hindi ako mag-live. So, sana po ay natuto kayo sa mga live natin dahil kailangan talaga natin na lawakan pa yung ating kaalaman. Walang tigil sa pag-aaral po. Kung wala na kayong tanong sa pagbasa, makinig na lang kayo. Amen? Every day. Sino ang pinakamalayo? Sino ang pinakamalayo dito? Oh, from Switzerland. Iceland? New Zealand. Switzerland. Sino ba? From Cebu. Uy, ako. Mindanao. Davao. Manila.
Hindi ka magkaintindi ng salita bugat na yun? Nakasagot lang. Basta kung may isang pinakalalay. Nahawan ka rin. Tago. Right? Bugtunggod. Eh, sige nga naman. So, pinakamalayo sa Switzerland. 8 hours flight? 18 hours flight from Switzerland to Manila. Wow, ang layo, no? Ilang araw na ito naghihintay. At salamat sa paghihintay. And then, kahit malayo sila, natuto sila through social media. So, kaya ginagamit natin, mag-live tayo para matulungan natin yung mga nasa malayo po. Sana, sa pag-uwi ninyo, mag-deliverance na kayo sa bahay ninyo. Kayo na po. Activate your faith, not your fear. Okay? Father, Yes? when the post, FB last, is because Father Julie Dulutalia Yes. commented me in the Asa? Oh. Captain to bring Father Darwin here. Yan ang gusto ni Father Julie, di ba? Last event is Last supposed to be year, pupunta sana ako sa Switzerland. No? Pero yung obispo ay hindi nag-approve. And ang last say yung in God's time, kung hindi naman, sa ano na lang sa YouTube na lang tayo makikita. Kung lagi akong lalakbay, mamakiwanan ko dito kasi. No? And then, nami-miss ko yung mga poses eh. No? I miss them like crazy. So, yan talaga yung bukasyon ko. Naawa talaga ako sa mga poses, sa mga oppress. Yung tingin ko lang ang nakaunawa sa kanila. Hindi nyo maunawaan sila kung totoo na oppress, totoo na obsess, totoo na possess. Kaya nga may pre-suggestion si Father Gabriel Amor sa Papa, si Papa Francisco, before siya namatay. Pero namatay lang siya, hindi pa nabasa niya ang suggestion. Tatlo po yung suggestion niya. Una, sabi niya, I must insist. Basahin ko yung sabi niya. Ito yung live ko kagabi. So, kung gusto niyo magbigay sa akin ng bigyan niya ako ng aklat about exorcism of apologetics. Then magtatayo ako ng library para sa mga CFD at para sa Libras Ministry. Okay? And gusto ko na yung mga kasamahan ko ay laging nag-aaral para hindi stagnant. Okay? Kung meron kayong mga magandang aklat, ipadala niyo sa amin. No? Mga history, mga encyclopedia, ipadala niyo sa amin. Meron ako natanggap. No? Pero itong Lila, yan ang lugar na ilagay natin yung library. Okay? So kung kami ay mag-stamp sa pagbasa, so paulit-ulit lang yung aming mga idea. Mas mabuti magbasa lagi. Ito yung sabi ni Father Amor, yung mga suggestion ni Father Amor. Sabi niya, masabi yun. 3 requests for Pope Francis by Father Gabriel Amor. First, I would insist that each diocese be obliged to have an exorcist. But sad to say, maraming mga diocese ngayon na walang exorcist. Kung meron mang exorcist, sad to say, hindi active. Bakit? Lack of faith. Or walang paniniwala na may demonyo. Nakaka-psychological lang. Pangalawa, natatakot. Totoo, hindi. So kaya maraming pumupunta dito dahil na-accommodate natin. Na may team tayo, hindi ako nag-iisa. So dalawa po, after exorcism ko, nalabas ako, matapos kayo mag-deliverance, at kayo na magpatuloy ha. At sana nakinig kayo sa mga do's and don'ts. Kanina. At hindi ko yun sapat. Continue to listen to our series of talks and live dahil araw-araw marami tayong matutunan. Pangalawa, na suggestion niya kay Papa Francisco, I would insist that seminaries restore the courses of angelology and demonology. Well, sinarista ko nung dati, walang subject about angelology and demonology. Wala. Isa sa mga suggestion niya, and that candidates to the priesthood in the proximity of their ordination, malapit na sila maordinahan, assist at least one exorcism. Kailangan before sila maordinahan, bilang pare, naka-experience sila solid exorcism, naka-witness sila. Yan ang gusto ni Father Amor. Many priests can carry out their pastoral ministry without ever having any idea of the spiritual realities. And as such,
They are contributing to the neglect of those who suffer from spiritual evils, especially the young, who have a right to have their needs met. Pwede sila makarelate sa mga oppressed. Kabuhira ka tayo. Kasi nabuang na ka tayo. Bukuyab, no? Kasi nag-drugs ka tayo, anak na. Luoy. So, kung kita ninyo maraming tao na pupunta dito, dahil meron tayong paraan na speedy approach, bang hindi na kayo pupunta sa iba. Kung hindi natin ito gagawin, pupunta kayo sa iba. Pupunta kayo sa mga lugar. Pupunta kayo sa mga manghula. Pupunta kayo sa mga anting-antingan. Bibili kayo ng mga anting-anting. By the way, yung mga proceeds sa mga religious items na binibili ninyo, tinutulong natin sa mga scholars. Meron na tayong 40 scholars na natulungan. 17 seminarians po. Sa ministry ni Cristo po. Hindi ko yan acting. Ministry ko yan Cristo. So kung meron kayong mga biyaya, pwede din mag-share sa ministry para sa charity niyo. Meron din tayong sports and evangelization. This coming 25, pakakainin natin buong barangay. For sa Garcia Hernandez, sa Tapuan. San Isidro Labrador Parish sa bundok sa Garcia. Pangatlo na suggestion niya. Ang pangatlong suggestion niya, third, I would insist that the ministry of exorcism be extended to all priests without any particular authorization. Kailangan lahat ng pari ay appoint ng exorcist. Nasa kanila na yun. Gamitin pa nila hindi as long as may authority sila. Okay? Ang ganda, no? Anong suggestion ni Father Gabriel? Lahat ng mga pari dapat i-appoint na exorcist. Nasa kanila na yun. Gagamitin ba niya o hindi? Kung gagamitin na, well and good. Hindi naman, okay na. Basta may authority sila. Di ba? Not exclusive to the one priest. Kaya nangyari ngayon, isa lang yung na-appoint, ang daming pumupunta. Na-exhausted na yung exorcist. No? So, luoy kay exorcist. Mo nang kailangan ako ba mag-exorcist ang kapuya. Tapuan po pa din. Tapuan po ng Lizzie Sloth. Totoo yan. Totoo yan eh. So ngayon, salamat sa Diyos dahil maraming mga pari na kinig sa atin. Marami akong invitation ngayon pero gusto ko mag-focus na sa ministry. Yan ang isa sa mga produkto sa dasal ko. Mama Mary guided me to be with the people of God here in the ministry. Okay. Kung ano yung gusto niya. Gusto ko talaga itong ministry. Maraming mga pari, hierarchy sa simbahan. Kasi ang sabihin ko, tumigil ka dyan. Nananakot. Yung takot nila. Sabi ko, kung titigil ako, sino tutulong sa mga ino-oppress ng demonyo? Yung biktima ng kulak, yung biktima ng barang, yung biktima ng curses, sino tutulong sa kanila? Diba? Laginaw na linaw, si Kristo ay ginagamot niya yung may sakit. Ipamagitan niya kanyang kamay. Ngayon, pagkagalingin tayo ng Diyos, ipamagitan niya kanyang kamay. Saan yung kamay ng Kristo? Sa sacraments. Ganun ba pare? Sunday ngayon, punta pa tayo na additional priest para Wait. Please. Last research natin, mag-unwend ako sa inyo na mamaya. And then magsagawa pa tayo na deliverance isa-isa sa inyo. At kung may mag-react man, huwag yung videohan ha. Bawal po yun. Ha? Ay, padool sa man. Masipaan tulog ko. So, yan. Dito mag-exercise ako. And then after that, mag-unventing of the sick ko. Kung walang parit dadating, pupunta pa tayo ng mga parit. Kung walang mga parit dadating, sa parit na lang natin, sa di parokya, all priests and healers. By the way, all priests and healers. Ang may bigay ko ngayon, unventing of the sick and then unventing of senses. Mamaya, after ma-deliverance kayo lahat. Okay? Ang confession, magtatawag pa tayo ng mga parit. Mag-pray kayo. Hindi ko kayo mag-isa lang. Noong una, ako lang mag-isa. Magpakumpusan, mag-unventing, pang-exercise. Ang gist na ko sa gabi, makakauwi sa, pagdating ko dun sa, after a year, pagdating ko sa kumbento na nakulaps ako dun sa SCR ko, na-exhausted, no? Ako magpakumpusan. No? So ngayon, tatawag na kami ng pari para mabalance naman, no? Hindi masubraan. Kung masubraan tayo, baka hindi tayo mabuti ng mataas na ma-additional yung life natin. So ngayon, moderation is the preaching.
moderation. And it just that in the middle, the virtue will grow. No? Too much love will kill you. No? Too much love will kill you. No? Una nga, I hope sa pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, mga magulang, you deliver us to your house. Alam niyo, marami pong ma-experience ninyo yung kapangyarihan ng Diyos. And then, kung pamilya ay receive na ng sacrament, God is more than enough. All priests are killers. Marami mga pahali na nag-accuse sa atin ng mga ilang bagay na hindi naman totoo. So, sinagot ko na. Just imagine na yung ginagawa ko daw ay pagpasikat daw. And then, sinasagot ko siya na yung mga video na pinalabas natin with permission yon sa may-ari. Pangalawa, anong intention? Una, ang intention to catechize, then to cease to believe sa mga tao. Pangalawa, Father, ang catechism. Catechism. And then, dahil dito, marami nang nagpakasal. Hindi mo ba alam, Father? Dahil dito, marami nang nagpakasal, marami nang nangumpisal, marami nang mga tatay na nabago, at marami ng ibang sekta bumalik sa simbahan, mga pastor na lumipat sa simbahan, may birth, hindi sila Katoliko. Amen? Bigyan natin papuri si Pete Senior. God is good! All the time! Meron akong kanta, no? I'm here because you're here, because you are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Bahay ko na, be? Mas kagamay, be? I'm here because you're here, because we are here, because God's here, God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Natutuwa pa kayo ngayon. And then, sana po, mag-share ninyo yung kaalaman na inyong natutunan dito sa ministry. At pasensya na kayo sa lugar, sa sunod na mga araw, i-improve natin kung madonate na yung lugar sa Lila po. Officially madonated na. So, doon tayo magtatayo ng chapel, no? Na makakomplete mga 500 ka mga tao. And then, meron ding mga exorcism rooms, Blessed Sacrament chapel, para at mga counseling. Ito basta-basta na ministry. No? Sa ministry natin, mataas yung proseso, lalo-lalo na sa mga hinaharas ng demonyo. Nung isang mga buwan, merong Iglesia ni Cristo pumupunta dito, may Church ng Iglesia ni Cristo, at yung anak niya ay totally possessed talaga. Hindi Greek oppression, hindi partial possessed, but totally possessed. Wala siyang alam during exorcism. Natutuwa siya. Na-amaze siya. Nakikita niya yung tubig ninyo, yung asin ninyo, napapasok yung anak mo. Sino yung tubig? Bakit sisigaw yung anak ko? Bakit sisigaw yung mga demonyo? Na-amaze talaga siya. Na-surprise siya. Nasabi niya, wala ito sa amin ha. Wala ito sa amin ha. At nag-decide siya na lilipat sa simbahan. Ngayon, Katoliko na po siya. Last December 25. Is it amazing? Is it surprise? Isn't it? Ang pakpakan ng atong Diyos. Amen? And then, gamitin niyo yung holy exercise water bago matulog. Three times sprinkle ninyo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And then yung obsession natin, kung meron man, yung obsession, negative yung pananaw mo sa buhay. Despite sa mga blessing na natanggap natin. Ano pa? Maging invested yung bahay ninyo. Marami sa mga anak mo na big lang. Marami sa mga anak ninyo na nag-abort. Hindi nyo alam. So, maging invested ang lugar. Bakit maging haunted house yung lugar? Dahil maraming kasalanan na nagawa sa lugar na yan. At kung magsigawa kayo ng deliverance, dahan-dahan na buksan ang isipan at ang puso at ang gamit ng inyong mga anak. Yan ang kapangyarihan ng sacramentals. Yung sacramentals ay magbukas daan sa pintuan sa sacrament. Okay? So, continue using it with great devotion, with great faith. Hindi yan anting-anting ha. Iba yung anting-anting. No? Dahil, ang sacramentals will lead us to proper spiritual disposition. So, dahan-dahan babaguhin niya yung ating buhay. No? Araw-araw.
Sabi ng mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Oh, ay lang, bro. Huwag ka mausap dayon, bro. Ikalat daw magdaos mo sa Ginoo. Amen? Huwag ka maingon ang charismatic, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. Wala, New Year's resolution. Yearly, tuwing report. No? Binabago niya ako araw-araw. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then yung oil, i-cross, sign of the cross sa inyong mga apo. Sa inyong mga anak. I consecrate you like the Father, not the Son, and of the Holy Spirit. Ang senses ng mga anak ninyo. Okay? Bago matulog. So that they are protected from the unclean spirits. First Peter chapter 5 verse 8, ang demonyo ay parang gutom na niya. No? Nasa palibot lang natin. Gutom na gutom siya. Kita na gustong biktimahin. Consecrate your family. And by consecrating our family and our senses, we consecrate our community. Wow. No? Tapos pag-uwi ko sa bahay, yung bunsong kapatid ko ay nag-iba ng landas. No? And then, sinamahan ko. I will consecrate you so that you will be restored again. And it is not, sabi ko, yung karanasan mo is not a wasted experience. It is a lesson learned. Huwag kang mag-focus sa kahapon mo. Ang importante sa Diyos ay lumangon tayo. Amen? Amen. May santos na may kagahapon. Ako'y pakasasama may kaugmaon. Amen? Amen. Praise Señor. God is good. All the time. Sabi mo. God is good. God is good. All the time. Anong pakpakan? Ang Ginoo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Why we are here? Because God is here. God is everywhere. Amen? Sana hindi kayo mawalan ng pag-asa. Sana hindi kayo mawalan ng hope. Sana hindi kayo ma-discourage. Ano man yung mga pagsubok mo, yakapin mo. And bring it to the foot of the cross of Jesus. And only the suffering Jesus can console you, can purify us. Amen? Amen. So sa lahat ng may sakit ngayon, go to the sacrament always. Receive the Eucharist daily kung gusto mo na makatanggap ng spiritual strength. Hindi human strength. Minsan ay malakas tayo, confident tayo in the human level. Hindi lang yun. It is a divine strength, spiritual strength, ang ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Lord, itong mga pagsubok na naranas ko, pagsubok ko sa mga pamilya ko, family members ko, nahirapan ako, marami akong pinasan ang cross, Panginoon, that I will offer it to you. Amen. Huwag kayong sumuko. God is with us. God is Emmanuel. Hindi niya tinapon ang cross. O ito, Judas Iscariot, ikaw na ang pasalito. Petro ka sa akin, Judas ka. Hindi, pinasan niya. Pinatikan niya yung cross. Niyakap niya yung cross. Amen. O yung asawa mo yung cross, halikan mo. Halikan mo. Bakit halikan mo ako? Ikaw yung cross ko. Yun yung asawa mo, mag-reply naman, no? Kakalikan din. Bakit? Cross, ikaw din ang cross ko. Gusto ko tayo. Ang sweet. So, yan mga kapatid, i-offer natin lahat sa ating Panginoon. Amen? So, mag-bless na ako sa inyong mga diyan lang kayo ha, huwag na kayo lumapit sa akin. And then, after ma-deliverance kayo sa mga kasama natin, mag-anointing consensus ako, and then anointing ako sila. Unahin natin yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi lang kayo nakaupo. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through the sayings of the prophet to be cast into water,
to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the help of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, the phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world made far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify the speech of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for its soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be free from uncleanness, and salt from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. Nandiyan po yan sa 2 Kings chapter 2 verse 19 to 20 po. Naligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. Natutuwa ba kayo? Hindi lang yan holy salt. Holy and exorcised salt. Amen? Sunod natin is guys, ang tubig ninyo. Ang tubig lang ninyo ang buksan. God's future water, I purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, and the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world they found. O God, offer man's salvation, those distant wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, praying for benediction, upon this element, which will consecrate in manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. With sunsums enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and hideous snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the saints and repose of them that were in be banished, so that you may possess the world being deceived in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan niyo ng kaunting salt ang tubig ninyo. The Lord be with you. Author of principal strength and King of contemporary power, ever the glorious victory of the one who restrained the force of the adversary. However, become the phrases of the enemy, we valiantly put it down. Hostile influences, or state and first some will beseech you, Lord. Consider kindly the speech of salt and water. May it honor and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devil's infection cease, venomous nerve die in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy, the Lord Jesus Christ, our Son, who leads and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng tubig nyo, lagyan nyo ng label ha, holy and exorcised water. At ilagay nyo po yan sa altar ninyo. At sa mga walang altar, paggawa kayo ng altar ha. Dapat lahat bahay natin may altar. Ang altar natin ilagay natin in front of our door, main door. Para siya ang sumasalubong sa mga bisita natin. Yung divine symbol natin. Okay? Ang pinaka-the best na altar ay sa harap ng main door ninyo. Baka yung Buddha yung nasa harap ng inyong main door. So, isunod natin olive oil. Huwag yun naman i-open, ha? Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's future oil may cast out the demon from you and get the Father Almighty, made heaven and earth and sea and all that they contain. That Osiris' power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations. It is pale, dragon afar from this future oil. Did it bring out in many minds, so we use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world made far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also in service of knowledge, that please should regard freely to bless and hallow this future oil, which your power has been pressed from the juice of olive, to retain us within the sea, so that we are made well, we give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that as you use this oil, with blessing in your name, we be delivered from all suffering, all infirmity, all ones of the enemy that be a means of averting any kind of city for man. May be delivered from all suffering, all infirmity, and all wiles of the enemy. May in your image and redeem your Christ's blood in your sign, so that you never again suffer the sting of its and serpent through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil. Kung makakita lang kayo sa actual exorcism, during anointing of senses sa mga possessed, sisigaw sila, "Ang leader!" No? At marami na mga albularyo dahil sa holy and exorcised oil, nag-surrender sa office natin. Bakit? Napapasok sila. Wow. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Bakit nag-bless yan? Because of the ritual of the church. By the way, lahat ng pari po, hindi siya exorcist, pwede mag-bless sa mga tubig ninyo as long as he is using
the rituals of the church. Okay? Para yung intention ng simbahan ang manaig. Hindi yung intention, individual priest. Individual na blessing. Okay? So natin i-bless yung Santo Niño ninyo, image ni Mama Mary, image sa Panginoon, image sa mga anghel, image sa mga santo, sa Benedictine Cross, Benedictine Needles, Scapulars, Novena, Handbook, Cross, Benedictine Cross, Benedictine Needles, incense, rosaries, Bible, all your religious items in your hands. Ating i-bless. Sino blessing ang susunod? Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant that the Holy Spirit may be with us. Hence, for the ministry of exorcism, spiritual liberation and exorcism, then through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of evil one in these legions. May these religious items fight to restrain the devil and his demons and all of his spirits, rendering them powerless, able to harm the effective peace in people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, maintain the spirits fleeing fear, no returning to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son and Lord, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng mga religious items ito ay holy and exercise sacramentals na po. At sana po, huwag kayong matakot ha. We already have our victory because Satan is already defeated. Increase your faith. Yan yung pakiusap ko sa inyo. Increase your faith. Yung mga bagong mga exorcists, they are attacked by the evil spirit through psychic attack. Bigla nang sasakit ang ulo, marami silang makikita ng mga demonyo, yung mga bagong mga exorcists. Alam nyo, paano yun ma-overcome ng mga exorcists? Ito yung secret nila. Ready na kayo? By increasing your faith and confidence in the Lord. Okay? Ano? Si Father Sikia, naka-experience pati ako. Bakit hindi na kami nakaranas ng psychic attack? Because we increase our faith and confidence in the Lord alone. Amen? Amen. So, sa pag-uwi ninyo, you increase your faith, you increase your trust, you increase your confidence in the Lord. Amen? Amen. God is good? God is good! All the time! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Wala na yung song na to, ha? So ngayon, papasok ko doon, and then may dalawa lang ako exercise, and after that, after ma-deliverance kayo lahat, lalabas ako for a vetting of senses and a vetting of the sick. Okay? At kayo na magpatuloy ha kung meron kayo karamdaman i-deliverance ninyo. Spirit of cancer cells, I command it to depart from my body, but consult also your doctor. Listen to the doctor. Okay? Hindi tayo mga panatiko. Balance po yung ating hindi tayo mga panatiko. Amen? Amen. Hindi tayo fanatic, kundi yung faith natin ay authentic. Amen? Amen. At kung may sisigaw dito, huwag kayong tatakbo. Bakit? Habulin nila kayo. Activate your faith, not your fear. Amen? Yes, ano to? Ay, pangatag din. Naku, yung pangatag din yung mas popular, ha? Yung pangatag din ito sa lang? Water again? Tapos ng kwarto? Lagi pangatag na ito. Okay. Salamat.